Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 53. Lumang Tipan, Exodus 31, Exodus 32, Exodus 33:1-6. Nagsalita si Yahweh kay Moises, "Tingnan mo, tinawag ko sa pangalan si Bezalel anak na lalaki ni Uri na anak na lalaki ni Hur, mula sa lipi ni Juda. Pinuno ko si Bezalel ng aking espiritu, para bigyan siya ng karunungan, pangunawa, at kaalaman, para sa lahat ng uri ng gawain, para gumawa ng pangsining na mga disenyo at para sa paggawa sa ginto, pilak, at tanso, para rin sa pagputol at paglagay ng mga bato at para sa pangukit ng kahoy para gawin ang lahat ng uri ng gawain." Bukod sa kanya, hinirang ko si Oholiab anak na lalaki ni Ahisamach, mula sa lipi ni Dan. Nilagyan ko ng kasanayan ang mga puso ng mga matalinong tao kaya magagawa nila ang lahat ng pag-uutos ko sa iyo. Kabilang dito ang tolda ng pagpupulong, ang kaba ng tipan ng kautusan, ang takip ng luklukan ng awa na nasa kaban, at ang lahat na kasangkapan ng tolda, ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang purong ilawan kasama ang mga kagamitan nito, ang altar ng insenso, ang altar para sa mga sinunog na handog kasama ang lahat ng kasangkapan nito, at ang malaking palanggana kasama ang paanan nito. Kabilang din dito ang hinabang pinong pananamit, ang mga banal na pananamit para kay Aaron ang pari at sa kanyang mga anak na lalaki, na nakalaan para sa akin kaya sila ay maglilingkod bilang mga pari. Kabilang din ang langis na pangpahid at ang mabangong insenso para sa banal na lugar. Gagawin ng mga manggagawang ito ang lahat ng bagay na aking inutos sa iyo. Nagsalita si Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita, dapat ninyong panatilihing tiyak ang mga araw ng pamamahinga ni Yahweh, dahil ito ang magiging tanda sa pagitan niya at sa inyo sa buong salinlahi ng iyong bayan kaya malalaman ninyo na siya ay si Yahweh, siyang nagtakda sa iyo para sa kanya. Kaya dapat ninyong panatiliin ang araw ng pamamahinga, para dapat ninyong ituring ito bilang banal, na nakalaan para sa kanya. Bawat isa na dumungis dito ay dapat talagang mamatay. Kung sino man ang gumagawa sa araw ng pamamahinga, ang taong iyan ay tiyak na dapat putulin mula sa kanyang bayan." Ang gawain ay natapos ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw ay magiging isang araw ng pamamahinga ng ganap na pamamahinga, banal, nakalaan para sa karangalan ni Yahweh. Sino man ang gumagawa ng kahit anong gawain sa araw ng pamamahinga ay dapat siguraduhing malagay sa kamatayan. Kaya ang mga Israelita ay dapat panatilihin ang araw ng pamamahinga. Dapat nilang suriin ito saan man sa salinlahi ng kanilang bayan bilang isang palagiang batas. Ang araw ng pamamahinga ay laging magiging isang tanda sa pagitan ni Yahweh at ng mga Israelita, dahil sa 6 na araw na ginawa ni Yahweh ang langit at lupa, at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga at naginhawaan. Nang matapos makipag-usap ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, binigyan niya siya ng 2 tipak ng bato ng tipan ng mga kautusan, gawa sa bato, nakasulat sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Nang makita ng mga tao na si Moises ay natagalang bumaba sa bundok, nagtipon sila sa paligid ni Aaron at sinabi sa kanya, "Halika, ay gawa mo kami ng Diyos-Diyosan na manggana sa amin. Dahil itong si Moises, ang taong nagdala sa amin palabas sa lupain ng Ehipto, hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya." Kaya sinabi ni Aaron sa kanila, "Kunin ninyo ang mga gintong hakaw sa mga tainga ng inyong mga asawa at sa mga tainga ng inyong mga anak na lalaki at sa mga anak na babae at dalhin ang mga ito sa akin." Kinuhang lahat ng mga tao ang mga gintong hakaw na nasa kanilang mga tainga at dinala ang mga ito kay Aaron. Natanggap niya ang ginto mula sa kanila, niyari ito sa isang molde, at ginawa ito sa isang minoldeng guya. Pagkatapos sinabi ng mga tao, "Israel, ito ang inyong Diyos na nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto." Nang nakita ito ni Aaron, nagtayo siya ng isang altar sa harap ng guya at ginawa sa isang pagpapahayag, sinabi niya, "Bukas magkakaroon ng pagdiriwang sa karangalan ni Yahweh." Kinabukasan gumising ng maaga ang mga tao at nag-alay ng mga sinunog na handog at sama-samang nagdala ng mga alay.
Pagkatapos sila ay umupo para kumain at uminom, at pagkatapos tumindig para makipag-inuman sa maalay na pagdiriwang. Pagkatapos nagsalita si Yahweh kay Moises, umalis ka agad, dahil sa iyong bayan, na nagdala palabas sa lupain ng Ehipto, naging masama ang kanilang mga sarili. Mabilis silang umalis sa daan na aking inutos sa kanila. Nagmolde sila para sa kanilang sarili ng isang guya at sumamba dito at naghandog dito. Sinabi nila, Israel, ito ang inyong Diyos na nagdala palabas sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, nakita ko ang bayang ito. Tingnan mo, sila ay mga taong mapagmatigas. Kaya pagkatapos, huwag mong subukang pigilan ko. Ang aking galit ay sisiklab laban sa kanila, kaya wawasakin ko sila. Pagkatapos gagawa ako ng isang dakilang bansa mula sa iyo. Pero sinubukang huminahon ni Moises si Yahweh na kanyang Diyos. Sinabi niya, Yahweh, bakit ang inyong galit ay sumiklab laban sa iyong bayan, na nagdala palabas sa lupain ng Ehipto na may dakilang kapangyarihan at may malakas na kamay? Bakit kailangang sabihin ng mga taga-Ehipto, pinangunahan niya sila ng may masamang layunin, para patayin sila sa mga bundok at para wasakin sila sa ibabaw ng mundo? Magbalik ka mula sa iyong nagsusumiklab na galit at mahabag ang loob mula sa kaparusahan ng iyong bayan. Alalahanin mo sina Abraham at Isaac at Israel, iyong mga lingkod, na siyang sumumpa sa pamamagitan ng iyong sarili mismo at sinabi sa kanila, gagawin ko ang iyong mga kaapu-apuhan na kasing dami ng mga bituin sa kalangitan, at bibigyan ko ang iyong mga kaapu-apuhan lahat ng lupaing aking sinabi. Mamanahin nila ito magpakailanman. Pagkatapos nahabag si Yahweh mula sa kaparusahan na kanyang sinabi na dapat pahirapan ang kanyang bayan. Pagkatapos tumalikod si Moises at bumaba sa bundok, dala-dala ang 2 tipak ng bato ng tipan ng kautusan sa kanyang kamay. Ang mga tipak ng bato ay may nakasulat sa magkabilang gilid, sa harap at sa likuran. Ang mga tipak ng bato ay sariling gawa ng Diyos, at ang mga sulat ay sariling sulat ng Diyos, inukit sa mga tipak ng bato. Nang marinig ni Josue ang ingay ng mga tao na humihiyaw, sinabi niya kay Moises, may ingay ng labanan doon sa kampo. Pero sinabi ni Moises, hindi ito tunog ng isang tagumpay at hindi tunog ng natatalong mga tao, pero ang tunog ng umaawit ang aking naririnig. Nang dumating si Moises sa kampo, nakita niya ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Siya ay lubhang nagalit. Itinapon niya ang mga tipak ng bato na nasa kanyang mga kamay, at nabiyak ang mga ito sa ibaba ng bundok. Kinuha niya ang guya na ginawa ng mga tao, sinunog ito, dinurog ito para maging abo at ibinuhos ito sa tubig. Pagkatapos ipinainom niya ito sa bayan ng Israel. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron, ano ang ginawa ng mga taong ito sa iyo, na dinala mo ang ganyang dakilang kasalanan sa kanila? Sinabi ni Aaron, huwag mong hayaan ang iyong galit ay sumiklab, aking Panginoon. Alam mo ang mga taong ito, kung paano sila gumagawa ng kasamaan. Sinabi nila sa akin, ay gawa mo kami ng Diyos na manggana sa amin. Dahil itong si Moises, ang taong nagdala palabas sa amin sa lupain ng Ehipto. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanila, kung sino man ang mayroong anumang ginto, hayaang tanggalin niya ito. Binigay nila sa akin ang ginto at itinapon ko ito sa apoy, at ito ay naging isang guya. Nakita ni Moises ang mga tao ay tumatakbo ng marahas, dahil hinayaan ni Aaron sila ay mawalan ng pagpipigil, para tuksuhin ang kanilang mga kaaway. Pagkatapos tumayo si Moises sa pasukan ng kampo at sinabi, sino man ang nasa panig ni Yahweh, pumunta sa akin. Lahat ng mga Levita ay nagtipon sa paligid niya, sinabi niya sa kanila, Yahweh, ang Diyos ng Israelita, sana sabi ito, hayaang ang bawat lalaki ay ikabit ang kanyang espada sa kanyang gilid at magbalik at bumalik mula sa pasukan hanggang pasukan ng buong kampo, at patayin ang kanyang kapatid na lalaki, kanyang kasamahan at kanyang kapitbahay. Ginawa ng mga Levita ang inutos ni Moises. Sa araw na iyon ay mahigit 3,000 lalaki mula sa bayan ang namatay. Sinabi ni Moises sa mga Levita, itinalaga kayo sa paglilingkod kay Yahweh sa araw na ito, dahil bawat isa sa inyo ay kumilos laban sa kanyang anak na kanyang kapatid na lalaki,
kaya bibigyan kayo ni Yahweh ng pagpapala sa araw na ito. Kinabukasan sinabi ni Moises sa mga tao, nakagawa kayo ng isang dakilang kasalanan. Ngayon aakyat ako kay Yahweh. Marahil maaari akong gumawa ng pambayad sa inyong pagkakasala. Bumalik si Moises kay Yahweh at sinabing, Naku, ang mga taong ito ay nakagawa ng malaking kasalanan at gumawa ng kanilang mga sariling gintong Diyos-Diyosan. Pero ngayon, pakiusap patawarin mo ang kanilang kasalanan, pero kung hindi ninyo gagawin, pawiin mo ako sa aklat na iyong isinulat. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kung sino man ang nagkasala laban sa akin, ang taong iyon ay papawiin ko sa aking aklat. Kaya ngayon lumakad ka, pangunahan mo ang bayan papunta sa lugar na sinabi ko sa iyo. Tingnan, ang aking anghel ang manggenguna sa inyo. Pero sa araw na parusahan ko sila, paparusahan ko sila dahil sa kanilang pagkakasala. Pagkatapos nagpadala si Yahweh ng salot sa bayan dahil gumawa sila ng guya, ang isa na ginawa ni Aaron. Kinausap ni Yahweh si Moises, umalis ka rito, kayo at ang bayan na dinala mo palabas mula sa lupain ng Ehipto. Puntahan mo ang lupain na kung saan ipinangako ko kina Abraham, Isaac, at Jacob, ng aking sinabi, ibibigay ko ito sa inyong mga kaapu-apuhan. Ipapadala ko ang isang anghel sa inyo, at itataboy ko palabas ang mga Kananeo, Amoaryo, Heteo, Perezeo, Havita, at Jebuso. Puntahan mo ang lupain na iyon, kung saan dumadaloy ang gatas at pulot, pero hindi ako sasama sa inyo, dahil kayo ay isang bayang matitigas ang ulo. Baka lang wasakin kayo sa daan. Nang marinig ng mga tao ang mga nakakagambalang salitang ito, sila ay nagluksa, at walang ni isa man ang nagsuot ng anumang alahas. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, kayo ay isang bayang matitigas ang ulo. Kung sasama ako sa inyo kahit sandali lamang, wawasakin ko kayo. Kaya ngayon, alisin ninyo ang inyong mga alahas kaya makakapagpasya ako kung ano ang gagawin ko sa inyo. Kaya walang suot na alahas ang mga Israelita pasulong mula sa bundok Horeb. Bagong Tipan, Mark 6:30-56. Nagtipon-tipon ang mga apostol sa palibot ni Jesus at sinabi sa kanya ang lahat ng kanilang nagawa at naituro. At sinabi ni Jesus sa kanila, halika kayo punta tayo sa ilang na lugar at sandaling magpahinga. Sapagkat maraming dumarating at umaalis, at wala man lamang silang oras para kumain. Kaya sumakay sila sa bangka papunta sa ilang na lugar. Ngunit nakita silang umaalis at maraming nakakilala sa kanila, at nagsitakbo ang mga tao mula sa mga bayan at naunahan nila sina Jesus na dumating doon. Nang makarating na sila sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. At sinimulan niyang magturo sa kanila ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, nagpunta sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, ilang ang lugar na ito at gumagabi na. Paalisan mo na lang sila upang makapunta sila sa karatig puok at sa mga nayon upang bumili ng makakain para sa kanilang sarili. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, bigyan ninyo sila ng anumang makakain. Sinabi nila sa kanya, maaari ba kaming pumunta at bumili ng tinapay na nagkakahalaga ng 200 denaryo at ibigay sa kanila upang kainin? Sinabi niya sa kanila, ilang pirasong tinapay ang mayroon kayo? Pumunta kayo at tingnan ninyo. Nang napag-alaman nila, sinabi nila, 5 pirasong tinapay at 2 isda. Inutusan niya ang lahat ng tao na umupo ng pangkat-pangkat sa may damuhan. Umupo silang pangkat-pangkat, mga pangkat ng tig-100 at tig-50. Nang kinuha niya ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit, pinagpasalamatan at pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ibigay sa mga tao. At pinaghinati-hati niya ang 2 isda para sa kanilang lahat. Kumain silang lahat hanggang sila ay nabusog. Tinipan nila ang pinagpira-pirasong tinapay, 12 basket ang napuno, kasama na rin ang pinaghati-hateng isda.
At may 5,000 mga kalalakihan ang kumain ng mga tinapay. Agad niyang pinasakay ang kanyang mga alagad sa bangka at pinona sila sa kabilang dako, sa Betsaida, habang pinaalis niya ang mga tao. Nang wala na sila, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa kalagitnaan na ng dagat ang bangka, at siya ay nag-iisa sa lupa. At nakita niyang nahihirapan ang mga alagad habang nagsasagwan dahil ang hangin ay salungat sa kanila. Nang madaling araw na pumunta siya sa kanila na naglalakad sa dagat at gusto niyang lagpasan sila. Ngunit nang makita nilang naglalakad siya sa dagat, naisip nila na isa siyang multo at nagsigawan sila, dahil nakita at natakot sila sa kanya. Agad niya silang kinausap at sinabi sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang pag-ihip ng hangin at lubos silang namangha sa kanya. Sapagkat hindi nila naintindihan kung ano ang kahulugan ng tinapay, ngunit mabagal umintindi ang kanilang mga kaisipan. Nang makatawid na sila, nakarating sila sa lupain ng Gennesaret at idinaong nila ang bangka. Nang makababa sila sa bangka, agad nilang nakilala siya. At nagtakbuhan sila sa buong rehiyon at nagsimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa higaan, saan man nila mabalitaan na siya ay pupunta. Sa tuwing pumapasok siya sa mga nayon, o sa mga lungsod, o sa mga bayan, inilalagay nila ang mga may sakit sa mga pamilihan at nagmamakaawa sila sa kanya na payagan man lamang silang hawakan ang laylayan ng kanyang damit. At lahat ng humawak sa kanya ay gumaling. Mga awit, Psalm 25:1-7. Sa iyo, Yahweh, itinataas ko ang aking buhay. Aking Diyos, ako ay nagtitiwala sa iyo. Huwag mo akong hayaang mapahiya, huwag mong hayaan na magalak ng may katagumpayan sa akin ang aking mga kaaway. Nawa walang sino mang umaasa sa iyo ang maalipusta, nawa ang mga nagsisigawan ng kataksilan na walang dahilan ay mapahiya. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga kaparaanan, Yahweh, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at turuan mo ako, dahil ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, ako ay umaasa sa iyo buong araw. Alalahanin mo, Yahweh, ang iyong mga gawa ng kahabagan at sa katapatan sa tipan, dahil lagi silang nananatili magpakailanman. Huwag mong alalahanin ang tungkol sa mga kasalanan ng aking kabataan o ang aking pagrerebelde, alalahanin mo ako na may katapatan sa tipan dahil sa iyong kabutihan, Yahweh. Makapangyarihang Diyos, kinikilala namin ang katotohanan ng muling pagkabuhay at ang buhay na naghihintay sa mga nagtitiwala sa iyo. Habang naririnig namin ang turo ni Jesus tungkol sa pinakadakilang utos, tulungan mo kaming mahalin ka ng lubos at ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Bigyan mo kami ng pangunawa upang makita kung paano nakasalalay ang buong kautusan at mga propeta sa 2 utos na ito. Naway mamuhay kami sa liwanag ng walang hanggan, inaayos ang aming mga prayoridad ayon sa iyong kalooban at nagtitipon ng mga kayamanan sa langit kaysa sa lupa. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Hesukristo, Amen.